Hello mga kapwa ko kasari, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. Today is January 21, 2025. Ayan. And for today's vlog, ayan, ako ang nakatoka ngayong magbantay kasi nga si Mr. ay nauna nang natulog. Inunahan na niya ako mga kapwa ko kasari. Ang sarap pa naman matulog ngayon. So, ngayon, ayan ay walang masyadong nabili. Alam naman natin na kapag ganitong oras ay walang masyadong lumalabas. Ayan, siguro sila din ay nagpapahinga at takot din siguro silang mainitan mga kapakukasari kasi ang init talaga dyan sa labas. So, and for today's vlog, ang gusto kong iyaw-yaw naman sa inyo ngayon, ako ay magyayaw-yaw sa inyo ngayong araw, ay kung paano ko napalago itong aking tindahan at kung ano yung simple and effective ways na aking ginawa mga kapakukasari kung bakit lumaki or lumago itong aking tindahan. So, siguro naman ay masasabi kong lumago na itong tindahan kasi nakikita nyo naman mga kapakukasari. Hindi naman siya masyadong malaki at hindi rin naman siya maliit mga kapakukasari. So, ngayon, ako ay magkukwento sa inyo about sa pag-uumpisa ko sa aking pagtitindahan. Siguro masasabi ko na ang aking pagtitindahan mga kapakukasari ay namanak ko sa aking ina. Ayan. Kasi ang business din namin, magmula ng kami nung bata, ay namulatan na namin ng nanay namin ay nagtitindahan. So, back to 2016, ayan, nag-umpisa akong magtindahan. So, nag-abroad ako bago ako nagtindahan mga kapakukasari. 2016 or 2015 yata bumalik na ako dito sa Pilipinas at yun nga naisip ko magtindahan ulit kasi ito talaga yung gusto ko, yung magtitinda. Ayan, nakakainip naman kasi yung wala kang ginagawa, ganyan. Nakakaboring ba? Hindi naman ako pala labas na tao. Ayan, nandito lang talaga ako sa bahay, kaya naisip ko rin ulit na mag-open ng tindahan. Ayan, so, ang ginawa ko noon, ayan, bali ang aking tindahan ay talagang maliit. Nandun lang sa aming kitchen. Ayan. So, namuhunan lang ako ng 20K. Ayan. So, yung 20K na yun talagang marami ka nang mabibili. Tapos, hanggang sa nagdagdag na ako paunti-unti ng toys. Ayan. So, naalala ko, ayan, dito sa labas, talagang may mga paninda na akong toys. Pero yung konti lang, ganyan. Tapos, so, nagtinda-tinda na rin ako ng mga pako, ganyan. Nag-start ako sa 1 kilo, ang bilis maubos. Bumili na naman ako ng 2 kilos hanggang sa nakumpleto ko yung size na kumonel, yung di 1, di 2, di 3, 4 hanggang sa 5. Tapos nagdagdag na rin ako ng pakunti-kunti na motor parts. So dahil medyo lumago na nga yung aking tindahan, maliit na, wala na akong masyadong space. So naisip ko na mag-transfer dito sa aming terrace. So ginawa kong tindahan itong aming terrace kaysa hindi naman napapakinabangan. Ayan, wala naman kaming masyadong nabibisita. So, naisip ko talaga na gamitin ko itong aming tindahan. So, pinagawa ko, pinalagyan ko ng grills, ayan, yung pintuan, nag-grills, ganyan. So, nung lumipat na ako dito sa terrace, may naidagdag na rin. So, may selecta ice cream na ako, mga kapakukasari. Hanggang sa nagdagdag na rin ako ng pakunti-kunting hardware. So, nung medyo lumaki-laki na naman, gumawa lang kami ng, ano ba yon, yung dugtong ba, kanyan. Pero hindi pa siya, hindi pa siya yung concrete, kumbaga. So, bumagyo ng malakas. So, yung mga paninda ko talagang nabasa, yung mga pako kasi nandito nga lang sa labas. So, naisip ko na magpatayo ng ganito. Ito na siya ngayon, mga kapakukasari. So, medyo malaki na siya. Ayan. So, nagdagdag ulit ako ng mga ibang paninda. So, in short, ayan, masyado na akong madaldal ngayong araw. Talagang ang first na napansin kong
nagpapalago sa isang tindahan ay dapat ay may determinasyon at nakakonsentrate ka, at dapat bago mo pinasok itong business na to ay masaya ka sa ginagawa mo. Ayan. So, ang aking unang ginagawa, ayan, talagang maaga akong nagigising, 5:30 na, ganyan, kahit gusto mo pang matulog, hindi ka pwedeng matulog ng hanggang gusto mo, kasi nga may iniisip kang negosyo. Wala akong kasama noon na pwede kong utusan na ikaw munang magpantay, ganyan. Talagang ako lang, ayan, ako lang talaga. So, yung mga oras na yon ay marami nang nagsisibilihan, may mga bumibili na ng sigarilyo, ganyan, lang at may mga bumibili na ng mga pang-ulam sa umaga, like yung mga frozen foods, yung mga ricados, ganyan, basta yung mga pang-ulam na pang-umaga, mga kapakukasari. So, kailangan talaga, bawal ang tatamad-tamad, ayan, kahit gusto ko pang matulog, hindi pwede kasi nga may mga naghihintay ng customer na gusto nang bumili. Ayan, so, yun ang una kong ginagawa, mga kapakukasari. So, pangalawa, ayan, huwag kang magpapawala ng iyong paninda. Dapat palagi mong i-check kung may mga paninda ka pang stock. Ayan, dapat nakasulat lahat yon kung ano yung konti na dapat mo nang dagdagan, ganyan. Dapat lagi nakakonsentrate ka sa mga paninda mo, ganyan. Dapat nakafocus ka sa paninda mo. So, ganyan ang aking ginagawa, mga kapakukasari. Talagang ako ay nakatambay lang dito sa aking tindahan, tumitingin-tingin, ganyan. Ayan, umiikot yung aking mata. So, tinitignan ko talaga kung ano na ba yung mga pwede kong bilhin. Wait lang, at may dadaan na naman isa sa akin. So, yung ang number 2 kong ginagawa, mga kapakukasari. At number 3, ayan, dapat wag kang magpapawala ng barya. Napaka-importante talaga na hindi ka nawawalan ng barya. Kasi yung mga tao, ayan, kapag wala ka nang ibabarya sa pera na yan, kunwari 1,000, ayan, tapos wala kang naibarya, kahit ilan lang yung nabili niya, ay utang na yon. So, hindi mo naman pwedeng bawiin kasi naibigay mo na. So, sasabihin na lang sa'yo na, mamaya ko na lang ibibigay, pero yung mamaya niya, asahan mo, lista na yon. Ayan. So, napaka-importante talaga na hindi tayo nagpapawala ng bills at yung mga coins. Ayan. So, ako, mga kasari, kahit may mga barya pa ako, ganyan, kung may mag-offer sa akin na gusto mo ng barya, talagang grinagrab ko. Maliban na lang kung talagang wala akong ipapabarya, mga kapako kasari. Pero talaga, ayan, hanggat may papabarya ako, talagang ako ay nagpapabarya. Kasi ang hirap mawalan talaga ng barya, mga kapako kasari. At ito pa, number 4, dapat huwag kang magpautang. Piliin mo lang yung dapat mong pautangin. Dito lang sa amin, mga kapakukasari, ako ay nagpapautang din, pero may limit. Kahit mga kapitbahay namin, ganyan, talagang sinasabihan ko sila na pag nakita ko na medyo marami yung nila, yung utang nila, tapos magdagdag pa, sinasabihan ko na sila na tama na yan kasi wala naman akong malaking puhunan. Pero idinadaan ko lang sa biro, mga kapakukasari, para hindi naman sila masaktan, ganyan. So, yun ang ginagawa ko. Tapos yung mga iba, dadaanin ka lang sa yung mga ibang magkikipag-maritisan sa'yo, tapos pag nakuha na yung loob mo, asahan mo na yun na may susunod na utangan ka na. So, yun talaga yung aking iniiwasan, yung makipag-usap ka ng matagalan dyan sa labas. Ayan, mga kapakukasari. So, ano pa ba? At isa pa, ayan, huwag kang masyadong masungit sa ating mga customer kasi minsan may mga sensitive tayong customer. So, kahit gusto mo nang magalit, ikaw na lang ang mag-adjust, ikaw na lang ang magtimpe, ayan. So, kasi pag pinakitaan mo na sila na parang nagagalit ka na, ganyan, yon ang rason na sila ay hindi na bibili sa iyo, mga kapakukasari. Ayan, so,
yan lang ang mga napansin kong talagang nagpapalago sa aking tindahan. Dapat masaya ka sa iyong ginagawa, determinado ka, nakafocus ka, ayan, at nakakonsentrate ka dito sa iyong tindahan. So, bawal ang tatamad-tamad mga kapwa ko kasari. So, ito lang na naman ang aking maisishare sa inyo. Ang gandang magyaw-yaw kasi hindi ako na-istorbo, walang bumili. Ito lang ang aking maisishare kung paano po napalago itong tindahan. Makikita nyo naman. Ayan, hindi naman siya masyadong malaki at hindi naman siya maliit mga kapakukasari. Na katamtaman lang naman itong aking tindahan. Pero masasabi kong kumpleto yung laman na kung ano yun namang hanapin ni Tumer ay naibibigay ko naman mga kapakukasari. So, yan lang. Thank you for watching. Happy selling na lang po sa ating lahat. God bless us and bye! Sharing is caring.